Ang mga litratong ito ay kuha noong taong 2020. Makikita pa sa mga litrato ang buhanging kulay abo at ilang punong nakatayo. Noong mga panahong ito, naniwala ang mga katutubo na panandalian lang ang basura sa kanilang lugar. Hindi magtatagal. Pero paanong umabot ng 7 taon ang basurahang ito bago ito naipasara ng tuluyan? Bakit hindi sila nagreklamo noon? Ayon sa leader ng mga katutubo, nagreklamo raw sila noong 2019. Pero kinausap daw sila ng alkalde ng Subic, Zambales at nagkaroon daw sila ng kasunduan. Ano po ang ipinangaki sa inyo ng pamahalaan? Ang sabi nila sa akin, buwan-buwan magbibigay sila sa akin ng 10,000 isang buwan. Para saan yung 10,000? Parang, dahil ano po, abang siguro doon. May pinirmahan po ba kayong kontrata? Pumirma kami, so hindi pa pandrim doon na nandun na kami sa opisina nila. Pumirma kami. Ba't po kayo pumirma at pumaya? Kasi ayaw, kahit na hindi kami papayag at hindi, papayag kami hindi, pagpatuloy nila kasi naumpisa na nila. Bago kami nag-react, nalaman na namin na napatag na nila. Oo. Ito yun, nangyaring ganun, hindi ba? So, tinanggap nyo na lang yung pera. Kinsa naman sa magiging pagkinabangan nila yung lupa yun, na wala naman kami maginabang, tinanggap namin. Sa kanilang ipinadalang sulat, mariing itinanggi ng lokal na pamahalaan ang paratang ng mga katutubo. Anila, wala raw silang record ng anumang kasulatan o kasunduan sa pagitan ng gobyerno at mga katutubong apektado ng dump site. Pero aminado silang may pagkukulang at pananagutan sila sa komunidad. Siyempre, we accept accountability dun sa nangyari. And DLGU is preparing for reparations. Kasi ma'am, this is a concerted effort. So sana, frequent din po ang pagpunta nila dito so that we will be informed kung ano pang pwede naming gawin. Ano pa man ang tunay na istorya sa likod nito, para sa mga Aita, ang mahalaga na ipasara na ang basurahan. Makakahinga ng muli ang kagubatan. Ano po ang gusto ninyong mangyari po ngayon? Ang saan mangyari, dapat tanggalin ako nila din. Kasi tigil na akong basura, wala namang tatapon. Yung tirang basura lang po din, tanggalin na po yung mga para matanaman mga puno-puno ng car ulit. Kasi may mga puno pa akong namatay bumalam eh. Nasira man at naipatigil ang pagtatapon ng basura sa bundok, nananatili pa rin itong umaalingasaw dahil hindi pa rin nahahakot. Sa cease and desist order ng DNR noong March 2026, nakasulat na kailangang hakutin ng lokal na pamahalaan ng Subic ang lahat ng basurang itinambak nila sa bundok ng mga Aita. Nagawa nyo na po ba yun? Based po kasi dun sa aming safe closure plan. As of now po kasi talagang kailangan po ng budget eh. Kailangan po natin ng at least based on engineering po kasi 78M para lang po ma-rehabilitate po yung area. 78 million? 78 million po. To rehabilitate the area? Yes po. As of now, nakapag-request na kami sa DPWH po through initiative po ni Kong Jayden ng at least 60M po para po doon sa rehabilitation. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Subic, hindi raw nila kayang tanggalin ang basurang kanilang itinambak sa bundok ng mga Aita. Ang kanilang solusyon, tambakan na lang ng lupa ang bundok ng basura. Kasi po on our part po kasi, hindi po pwedeng magtanggal kami. Di parang ilang taon pong kukunin yung ihuhuli yung yung mga basura. So meron po silang binigay na isang solution sa amin. Pwede naman po namin tambakan. Basta may mga nakalagay lang po doon na Mga vent. vent. Hindi nyo natatanggalin dun yung basura?
Ang gagawin na lang po namin, prevention na lang po na kumalat po yung contamination. Makontaminate po yung ano natin, mga bodies of water po. Pero kung ang mga katutubo ang tatanungin, hindi pera at hindi pangako, kundi tuluyang pagtanggal ng basura ang kanilang tanging hiling. Dahil mas mahalaga ang kalikasan kaysa anumang material na kayamanan. Hindi naman po namin kinakalaban po sila ng mga tiga-baba po, mama. Pero huwag naman po sana nilang ginanon po itong bundok na ito. Kung sakasakali man ta kami po ang magdudugyot po doon sa palengke, ma'am, kasi mayor po sila. Anong masasabi po nila? Doon nga po, pag nagtitinda nga po kami, ma'am, sabihin nila kaagad-agad, ma'am, na wow, alisan ninyo, linisan ninyo yung kwan ninyo ha, yung pwesto ninyo. Agad-agad sabihin po nila yun, sumusunod naman po kami, ma'am. Pero sila po, parang bingi lang po sila o ano po sila.